Mapalad kayo sapagkat nakikita ninyo ang inyong nakikita ngayon. So bahagi yun ng panyaya na pinahayag ni Jesus sa kanyang mga alagad. Bakit? Sapagkat nasa kanilang harapan ang kaganapan na pagliligtas ng Diyos. Si Jesus mismo. So yung kaganapan at ang presensya ng Diyos. Kaya napakalaga na makita rin natin na katulad din po ni San Francisco Javier na nangaral ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Tayo kailangan niya ng Diyos na ipahayag rin sa iba yung kagalakan na ito na natanggap natin kasi ito yung liwanag na nawang tumatanglaw sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Kaya nga bahagi yun na huwag natin kalimutan, napakahalaga yung pagtugon sa pinapahayag ng pagliligtas ng Jesus. Lalo-lalo na tulad ng pinamanig ni Jesus na sa Ebanghelyo natin ngayon, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa Anak kundi ang Ama, at walang nakakilala sa Ama kundi ang Anak, at yung marapaking pagpahayagan ng Anak. Yung mismong pagkakilala at pananalig kay Jesus ay isang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos Ama sa bawat isa sa atin. Pero sabi nga natin, kinakailangan natin na mayroong magpahayag. Kaya ang isa sa bahagi yun ay pinakita ni San Francisco Javier sa kanyang pangangaral sa iba't ibang dako ng daigdig. At isa rin noong maliwanag na pagkilos, lalong-lalo na ngayong panahon na ito, marami ang nagdudungunan, nagdunong-dunungan sa social media. Napakalaga na kahit sino pwedeng mag-comment. Kaya bahagi mo na kinakailangan natin higit na pagnilay-nilayan at nawa sa pamagitan ng ating pagkapaliwanag ay maunawaan nila upang makita nila yung tunay na daan na dapat nilang tahakin sa pagkilos nito sa daigdig na ito. At alin yung natin, yung biyaya ng Espiritu Santo na nawa ay gabayan tayo. Kasi sabi nga natin, yung pananampalataya, ang tunay na pananalig sa Diyos ay hindi gawa ng kagisan ng talino. Yun ay mula sa pananalig natin sa ating Panginoong Jesucristo sa tulong ng biyaya ng Espiritu Santo, dahil ipinahintulot ng ating Amang nasa langit. Kaya yung pananampalataya in itself ay isang biyaya ng Diyos. Kaya yun ang hindi natin sa harapan ng Panginoon. Kaya bahagi nyo na makita natin, magpaliwanag tayo tungkol sa pananampalataya na sa ganon ay maging daluyan tayo ng tunay na liwanag na dulot ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya ano yun ang kinakailangan? Kinakailangan tayo magsalita
tinatawag na we have to articulate our faith. Kinakailangan bigkasin natin ang ating pananampalataya. Hindi pwede sabihin natin, alam ko na yan. Kinakailangan mabanggit natin. No? At sabi nga ngayong panahon na ito, kinakailangan mag-comment tayo. No? Sangayon sa pananampalataya na pinaniniwalaan natin. Pangalawa, kinakailangan din natin mag-aral. Kinakailangan natin mag-aral. Kinakailangan lumalim tayo sa ating pananampalataya. At din ay patuloy kasi hindi natin higit na makukuha yun sa isang upuan lamang. Bahagi mo yun. Kaya nga isa o maniwalag na tandaan ang patuloy natin ng pag-aaral yan. Yung pagsimba natin pag-aaral ng mundo. At may kayo ay nagsimba everyday. Pagkakataon na makita ko natin. Kahit na walang sermon, hindi naman lahat ng pari nagsisermon everyday. Kasi ito lang kayo kasi ako nagsisermon everyday. Kahit hindi yung walang sermon, saan yun? Kahit yung salita ng Diyos, mula sa unang pagbasa, paglinggo, kanyang magbasa kanina, binasa ni sister, paglinggo, no? So, bahagi yun. And then, sa Ebanghelyo, kung kahit na wala akong umiliya, pag nilay-nilayan lang yun, yung mga bagay na pwede natin bigyan ng dilim sa ating pagtino sa dilim dito. At isa pa, pangatlo, huwag tayong magtalo. May mga tao na hindi makipagtalo sa pananampalataya. Magpaliwanag tayo. Pero kapag makipagtalo natin, wala akong makakulitin. Kasi it is a faith. Bahagi ko na makitalo natin, maipamanin natin. Ang sabihin natin, kung iba yung paniniwala, respeto ko yan. Pero pagkakataon, kaya kuminsan ako, may nakakita ako dyan. Dyan sa Paco. Mga kuminsan ng ibang sekta. Pinasabi na ang tuloy na pananampalataya ng sekta nila. Kuminsan nag-attempt ako na pagsabihan. Doon kang magpaayag doon sa inyong iglesia, hindi rito. Kasi hindi naman ito tawag ito, hindi naman ito liwasang bayan. Kasi nasa loob mismo ng simbahan. Nasa loob kayo mismo ng bakuran ng simbahan Katolika. Sana i-respeto rin yun ng pag-ibig. Kasi bahagi yun na kung saan ay makita ko natin. Kapag sa naman, ano yung use ng pagpagtalo ay bahagi na kung saan hindi naman kayo kung tawagin natin. May isang respeto kasi ng simbahan kung tawagin natin. Defenders of faith, yung mga apologists, ayun ay nagre-require ng special skill. Pero kayo, sabihin nyo lang yung pinaniwalaan at kung hindi sila maniwala, okay. Respeto. Respeto mo yung aking pananampalataya. Respeto mo yung pananampalataya. Kapag ako'y nasa bahay mo, respeto. Pero kapag kayo nasa bahay ko, respeto mo yung aking pananampalataya. Nasa bahay mo, nasa bahay ako. So, bahagi yun ang makahalaga ko ng Diyos. Pero, do not use your energy for
vlog mo ako, ano, ay bahagi yun ng pagkakataon. Kung minsan may mga nagko-comment na negative, pinababayaan ko na. Kasi kapag sinagot mo sila, ay hindi naman sila tutugon. Kaya bahagi yun. Pinababayaan mo lang na ay ano, mag-comment yan. Kapag naman nag-comment yan, yung tao naman ay bahala naman magnilay at sasaliksik din sa kanilang kaisipan para bigyan ng higit ng pagkilos yung pagkapahayag ng pananampalataya. Kaya ako nabanggit yan kasi seminarista pa lang ako, nakaranas na ako ng debate at debate. Hindi, ano nangyari naman? Tapunan na kami ng tapunan ng biblical passages. Kaya ano sabi ko, ginagamit natin yung Biblia as a battlefield, which is hindi maganda. Kasi hindi yun ang dahilan kung bakit sa Jesus ay dumating sa daigdig na ito. So bahagi yun sa akin. Kasi yung mga taong nag-aanap talaga ng kaliwanagan, iba yun. Hindi debate. Yung mga taong minsan na nag-aanap ng debate, ang hanap ay yung away. Ay kapag pinagulan mo, you are not better than them. Kaya itong tatlong ito, siguro ang bahagi ng aming pagtugon sa mahayag na ito. Una, kinakailangan din tayo magpaliwanag. Pangalawa, ay kinakailangan natin ng patuloy na pag-aral at pananalisik. Pangatlo, huwag tayong makipag-debate. Sapagkat lahat ng ito ng ating pagkilos ay makita natin na yung pananampalataya is grasya ng Diyos. Kung talagang grasya ng Diyos, maghahanap ng Diyos ng pamamaraan. At tayo ay pwede daanan ng pamamaraan na yan. Sangayon sa Espiritu kung bakit yung kanyang mitiin na magbigay ng liwanag ay magiging tunay na pamamaraan ng pagkilos ng Diyos na nawa tayo ay maging bahagi sa pagtulong nito.